Bumagsak sa neuropsychiatric exam, ano nga ba ang pwede gawin? Hello mga kaibigan, ako po si Guns Pinoy. May nag-message sa akin recently at sabi niya, Sir, bumagsak ako sa neuropsychiatric exam, ano po ang gagawin? So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. By the way, kung interested ka pala sa mga gun content dito sa Pilipinas, ay ini-invite kita to subscribe sa ating YouTube channel. So, kung gusto mo magkaroon ng legal na baril dito sa Pilipinas, ay kailangan mo muna ng LTOP o ang License to Own and Possess Firearm. At ang isang requirement para makakuha ng LTOP ay maipasa mo ang neuropsychiatric exam. Pero ano na kung bumagsak ka? So ito, personal take ko, kung bumagsak ka sa neuropsychiatric exam for the first time, una, don't feel too bad. Hindi ka nag-iisa, may ilang mga bumabagsak lalo na sa kanilang first try. Pero pwede ka pa rin naman mag-retake. So pwede ka ulit kumuha ng exam after 6 months. So yes, pwede ka pa rin mag-apply ulit at hindi pa naman over ang iyong kagustuhan na makapag-may-ari ng firearm sa ating bansa at maging responsible gun owner just because bumagsak ka for the first time. Alam ko na may mga nagsasabi na kapag bumagsak ka sa neuropsychiatric exam ay huwag ka nang magbaril, hindi para sa iyo ang pagbabaril, bumagsak ka nga sa neuropsych exam, something like that. Ito lang yung aking personal take dyan. Para sa akin, hindi ako naniniwala na dahil bumagsak ang isang tao ay automatically hindi na agad para sa kanila ang gun ownership. Minsan kasi may mga circumstances lang talaga na nangyari, baka pagod nung nag-take siya ng test, or baka wala lang talaga siyang idea kung paano i-approach yung test, o baka hindi siya mentally prepared that day. So, failing once para sa akin does not mean wala ka ng mental capacity agad-agad to own a gun. Ngayon, kung ikaw ay magre-retake ulit, ito ang tips ko para sa'yo. Una, huwag mong i-rush yung pag-take ng test. Wala namang time limit yan. Intindihin natin mabuti ang nakasulat and just take your time. Pangalawa, tandaan, yung neuropsychiatric exam hindi lang tungkol sa talino. It's about mindset, attitude, at sense of responsibility bilang gun owner. So, pwede mo atakihin yung pag-take ng exam with that mentality. Pangatlo, relax lang. Okay? So, yung iba kasi baka kinakabahan masyado. So, ino-overthink kung ano ba yung right answer. At isingit ko na din, maging consistent sa pagsagot. At tingin ko, ayun ang mayroong best chance para makapasa sa neuropsychiatric exam if you really are mentally fit na mag-own ng baril. Okay, so last tip pala, huwag mong laruin yung exam. May na-encounter kasi ako before, wala naman daw bumabagsak sa neuropsychiatric exam. So, pinetext niya lang yung exam at interview. So, ending, nag-take ulit siya after 6 months. So, yun lang naman, mga kaibigan. Kung bumagsak ka man, huwag kang panghinaan loob. Take it as a learning experience, prepare better, and come back stronger. At kung pumasa ka na, always be a responsible gun owner. Sa mga LTOP holders dyan, ano ang tips nyo para sa mga kukuha ng neuropsychiatric exam? I-comment nyo naman ito down below. So yun lang naman mga kaibigan. Salamat po sa ating Guns Pinoy sponsors, Luminox and MTAC Gun Oil. Salamat po sa panonood. Kita-kita tayo sa susunod na video. Ako po si Guns Pinoy.